ito yung magiging parang sequence ng ating lecture for today. So, definition of terms, yung ating topic, obstruction, mechanical, SI is small bowel obstruction. It as a surgical disorder. Hindi disease, surgical disorder of the small bowel. Or sometimes, it also connotes yung mga large bowel. Basta obstruction, okay? So, kung saan man yung GI from esophagus to sa stomach, sa small bowels, and sa colon or sa rectum. Those are the sites for possible obstruction or basically yung GI. Yung GIT kasi bukod na intestines kasama yung mga liver, pancreas eh. Pero pagka intestines, lahat sila from up to down. So anatomically, ito yung makikita nyong possible causes or relationship kung yung obstruction. So intraluminal, intramural, extrinsic. Self-explanatory lang yan, pero with these pictures of intraluminal, meaning may be caused by foreign bodies or gallstones, yung gallstone or meconium. Nasa loob siya lumen, within the lumen of the intestine. Yung intramural naman, within the bowel wall, yung sa wall ng intestines. Kaya extrinsic, nasa labas ng intestines or ng bowel, parang nagkukos siya ng compression, kaya extrinsic. Okay? So other causes or related to SBO will be your cancer. So basically, extrinsic ito eh. Kung minsan may malaking ovarian cancer, tapos na-compress niya yung lumen ng colon. Okay? Mga advanced cases ng malignancy can cause compression to the bowel itself and proceed to an obstruction. Pero ang pinaka-main cause ng mga small bowel obstruction is the intra-abdominal adhesions. So bakit pa nagkakaroon ng adhesions? Usually the patient had a previous operation. Okay? Mainly nagkaroon siya ng operation sa abdomen. Yung iba naman nagkaroon ng inflammatory process inside the abdomen and later on causing abdominal adhesions. Okay? So parang hindi naman siya yung disease entity, basta disorder lang. So less prevalent etiologies of your SBO is one is a hernia, the other one is a malignant bowel obstruction, saka yung isa ay Crohn's. Doon sa hernia, ang pinaka-common dyan ay yung inguinal hernia. Tapos incisional, tapos yung umbilical. No? Yung hernia is a term kung saan merong abnormality. So inguinal, dito sa inguinal region. Yung umbilical, dito sa umbilicus. Saka yung incisional naman, pag sinabing incisional, ang premise niya ay there was a previous operation, abdominal operation. And the wall of the abdomen nagkaroon ng problema, so nagkaroon ng hernia. Okay? Ang femoral hernia, common siya sa women. So marami pang klaseng hernia. Yun namang sa right lower, yung merong obstruction, nakaturo siya dun sa loob ng bowel. This is caused by a malignant process. Itong Crohn's, kumapal naman yung abdominal yung abdominal wall. I mean intestinal wall pala. Kumapal siya. Bihira sa atin 'yan, pero sa western maraming kaso ganyan causing bowel obstruction. So this is a list na sa libro ito. Make sure that you read
read and understand. Lahat naman ng binabasa niya mabilis yung maintindihan. Basta basa lang ng basa, tapos it is really applicable later on when you go to your clinics. Okay? So adhesions, neoplasms, hernias, itong bulbulus intussusception, gallstone ileus, diverticulitis, and Meckel's diverticulum. Kung unfamiliar pa kayo dito sa mga diverticulitis na to, tsaka Meckel's, nasa ano lahat yan, nasa GIT, sa intestines. Okay? Nasa intestines yan. Yung Meckel's diverticulum, kunyari normal yung appendix mo, a few feet away from the ano tawag doon, ileocecal valve, maaaring makita mo tong diverticulum. Okay? Yun naman diverticulitis, para outpouchings ng bowel wall. Tapos nagkakaroon siya ng infection, kaya nagiging diverticulitis. Malaman niyo rin na mamaya. So, sa congenital, ang pinaka-common probably ito intussusception. No? Pag titingnan nyo, part of the bowel was ang tawag doon, went into another part of the bowel, no? Yung katabi niya. So may term dyan kung ano yung pumasok, saka kung ano yung pinasukan into susceptum, saka into suscipiens. Look it up kung yun. Nandun yan sa mga readings ninyo. Alin yung dalawa. So usually ito mga bata yung mga nakita ko mga 4, 5, 6, pero it can also occur in adults. Itong intussusception. Other considerations would be malrotation or itong bulbulus. Okay. Ito naman, naka-rare, superior mesenteric artery. If you could notice, yung blood vessel, parang pumatong siya dun sa third portion of the duodenum. So, causing compression of the duodenum. And later, maybe can cause obstruction. So, pathophysiology, yung pinaka-main na flow would be from onset, tapos magkaroon ng bowel distension, tapos magkakaroon siya ng impaired intestinal microperfusion. Okay? Sa ngayon, I'm sure medyo makakalito siya, pero madali naman maintindihan ito. Basically kasi pagka yung medicine pag nakakita mo siya, hindi mo na makakalimutan. So yung mga added information regarding the obstruction, like gas and fluid accumulation, lalo nyo maintindihan. So pag nagki-clinics kayo, be very attentive kasi marirecall nyo yung mga nabasa nyo na araw nyo. Kung meron ng patient o na meron ng ang tawag doon, yung na-expose na kayo sa clinic. Ngayon nga dapat medyo exposed na. Hopefully nga dire-diretso na kung kailan sila magbubukas ng face-to-face kasi paano tayo titingin ng pasyente kung puro naka-zoom lang tayo. Hindi naman pwede yun. Lalo na sa surgery kasi you have to do more than history and PE. So ito yung mga physiology ng obstruction. Isa pang way of presenting to you kung ano ang nangyayari during an obstruction. So nilagay sa isang parang animation na still yung parang mga pictures na ganyan. Okay? Minsan yung obstruction, there is such a thing as obstipation, no? Kamag-anak yan ni constipation. Kindly look it up kung ano ang ibig sabihin yan. Kung ano ang difference niya dun sa
mismong constipation. So obstruction, accumulation, dilatation ng intestine, tapos habang nagda-dilate, lumiliit naman yung dahil sa edema, nagkakaroon ng compression ng veins and arteries. So pagka nagkaganon, yung normal flora ng intestine, usually anaerobe sila anaerobes. So dumadami sila. Pag masyado nang madami yung kanilang population, nagko-cause na siya ng bacterial colonization. Kaya madami na yung distended na tapos maraming bacteria, para magkaroon ka ng ischemia doon sa area. Necrosis. Yung parang nabubulok na kasi nawala nga yung blood supply. Yung ischemia, di ba? Yung poor ang blood supply. Ngayon, pagka talagang wala ng blood supply, nasisira na yung area na nagne-necrose o nagkakaroon ng necrosis. Na in due time, pag hindi pa nagpa-hospital o nagpa-consult ng patient, maaari siyang matas o mag-perforate. So, yung laman ng naipong laman na pagkadami-dami doon sa loob ng intestine, lalabas ngayon sa abdominal cavity, causing peritonitis. And this peritonitis, pag hindi pa rin na-recognize, patient can go into shock, into sepsis, and eventually death. Ito naman, ano ba itong strangulated tsaka partial bowel? So strangulated, you equate that with the perfusion of the intestine. So pag strangulated, meron na siyang intestinal microvascular perfusion, no? Tutuloy na naman siya sa tissue necrosis. Another way of looking at this is yung alam niyo yung myocardial infarction, yung sa puso yun, di ba? Yung muscles, yung infarction, nawalan din siya ng blood supply sa area. So parang ganito rin, nawalan ng blood supply, nagkaroon ng impairment of blood supply, kaya nagkakaroon ng strangulated bowel obstruction. And considered yung parang emergency. Talagang maoperahan mo yung pati. Yun namang partial bowel, well, pagka-complete, so yung lumen talagang occluded siya. Yung partial, meron pa nakakadaan na intestinal contents or some form of gas fluid. Gas saka fluid. Paano nagkakaroon ba ng gas yung intestines? No? Well, one way is yung nagsasalita tayo, so may pumapasok na hangin sa ating GIT. And also yung mga normal flora, nagkakaroon din siya ng gas exchange. So meron din siyang nai-emit na gas. Yung mga anaerobes, anaerobes nga, isa yung mga aerobic bacteria meron din. So progression of pathophysiologic events will probably develop into a complete bowel obstruction. So, yun lang, complete tsaka closed loop. So, ito na yung na-mention ko na kanina itong obstipation. Try to look it up. Yung closed loop, ibig sabihin na in two separate points, barado siya. Kaya lang ang example dito ay volvulus. And when you hear volvulus, parang a segment of the bowel is twisted. Parang pinulupot mo, causing the obstruction. Tapos yung malaki ito malaking portion ng pwedeng maging parang distended na yung inyong bowel wall. So ito pa rin yung part ng pathophysiology, no? Hindi nyo na naramdaman pero talagang emphasize kung ano yung mga nangyayari because this is already what you see in the clinics, no? In the patient, what you see in your patient. Pupunta sila sa iyo. So paano basahin ito? So you start with the green ones.
siyempre pupunta yung patient sa'yo dahil may mga complaints, meron siyang signs and symptoms and everything. So, yung green will also tell you yung mga kung ano yan dapat mong i-request na mga laboratories, no? So, you start with the green, then susundan mo do sa upper portion yung light blue, then pababa yung light violet, tapos ang huli ay yung parang light pink. So ganun ang pagbabasa dito. Okay? Hindi yung sa isang area ka lang, basta magsimula ka dito sa color green. Okay? So dependent ang dating ng patient, either nauseated siya, either vomiting siya, kung minsan malaki po ang aking tiyan, and so on and so forth. Okay? So usually there are 4 cardinal features of this obstruction. Number 1 ay kanina yung abdominal pain. So masakit na masakit ang tiyan niya. Kung minsan sobrang sakit, nagsimula lang siya ng parang heaviness, tapos mamaya sobrang sakit na. So pupunta na yan sa ospital na magpapakonsulta na sa iyo. And by that time, depende siya kung anong yung severity, no? Kung bakit masakit ang tiyan. So as in any patient consultation, you ask for the history, then you do your physical examination. Excuse me. So yung history, meron kayong physical diagnosis na course, di ba? Ngayong second year. So parang ganun siya eh. Tapos yung PE, don't forget your inspection, your palpation, percussion, tsaka auscultation. I'm sure meron na kayong stethoscope, so make use of that as often as possible. Kung wala kayong panggagamitan, you try to listen to your heart sounds. Isuot nyo sa sarili nyo yung stethoscope and try to listen for your heart sounds, or itapat nyo sa inyong abdomen, marinig nyo yung ano bang naririnig natin pagka nagugutom, o kaya yung busog ka, or so on and so forth. So huwag nyo kalimutan yung history and PE. So another one, yung patient will come to you because of look, lumalaki po ang aking tiyan. Yun lang complaint niya. So it's possible that over the years, over time, mga several days na palaki ng palaki yung tiyan niya. Okay? Another one, yung punta yung patient sa'yo, magko-consult because of vomiting. Kung minsan excessive na eh. Wala na siyang, wala nang anong tawag doon? Iba-vomit eh. Meron pang parang nauseated, suka pa siya ng suka. Okay? Pag kami vomiting na ganito, you try to know yung onset, no? Yung onset ng vomiting. Kasi kung ang onset ng between vomiting and pain is short, so ibig sabihin ang kanyang obstruction ay proximal in location. Kung mahaba naman ang difference ng onset ng pain at vomiting, probably the area of obstruction would be at the colon. Okay? So maramdaman nyo naman yun eh. Talagang yung medicine, kailangan ma-experience nyo lahat ito. Well, sa umpisa mahirap, pero pagka yung dating lang ng dating ang pasyente sa iyo, makukuha nyo rin yan. So try to locate the nature of the vomiting. Yung sa absolute constipation. So walang passage of stool, walang passage ng flatus. Okay? Talagang matagal na siyang obstructed pagka wala na yan. Ang bowel sound. So pag sa umpisa ng obstruction, when you
hear for it through your stethoscopes. Initially, hyperactive siya. Pero pagka yung nataon naman na pinakinggan yung inyong abdominal sounds, wala ka nang marinig. So, totally obstructed na siya or complete bowel obstruction. So what do you do when these patients come and taking a little bit of history and doing your physical examination? Usually, kuminsan sabay-sabay ito eh. So, mag-request ka ng blood, CBC, with blood typing, tapos yung mga electrolytes. Ano ba yung electrolytes na importante sa atin? You have your sodium, your potassium, and your chloride. Try to remember the normal values of these electrolytes, no? Hindi niyo na makalimutan yan, tatatlo lang yan eh. Yung CBC naman, alam niyo kung mataas ang inyong hemoglobin or sometimes yung hemoglobin tsaka hematocrit, baka mababa yung hemoglobin nyo, baka kailangan na mag blood transfusion and so on and so forth. Okay? Tapos kasabay din going back to the escalation. Yeah, usually disproportionate yung PE findings ko sa iyong sa kino-complain ng pasyente. So probably maingat ka dito. Kuminsan naman hindi mo muna ito term na strangulated. Ang alam mo lang ay talagang obstructed siya. So with the results of your blood chem plus yung x-rays ng abdomen ay maaari kang probably your patient is suffering from this type of obstruction. So yung diagnosis, no, hindi naman kailangan sunod-sunod yan. Hindi naman kailangan na parang anong tawag nito? Ito lang yung hahanapin mo. Always keep an open mind about your patient as a whole, hindi lang basta yung complaint o yung chief complaint. Anong ibig kong sabihin? So bukod sa mga obstruction, baka ang inyong patient ay may mga comorbid diseases, okay? Hypertension, diabetes, blood problems, gallstones, and so on and so forth, okay? So when you diagnose, maybe you could separate mechanical from ileus. You can probably determine the etiology. You can delineate yung partial from complete, saka kung simple or strangulating. So ulit, balik ulit tayo dun sa history. Meron siyang history of previous operations, meron siyang history of malignancy or inflammatory diseases, no? Isasama niyo 'yon. Try to see if patient is taking yung blood thinner, yung parang mga clopidogrel, yun, para ma-forewarn ka regarding sa bleeding tendencies. So you examine the abdomen, you palpate, you percuss, and you try to see kung anong diferensya niya. Kuminsan wala sa abdomen eh. Kuminsan nando sa inguinal portion kaya may hernia. Kung wala naman, baka nakita nyo kaagad yung sa umbilicus niya, bakit malaki ito, tsaka bakit siya sumasakit. So nando ng possible cause ng obstruction. So usually you ask for an X-ray, abdominal X-ray, upright supine, tsaka isabay niyo na yung chest X-ray. Yan. So sabay-sabay yan, no? Yung blood laboratory tsaka ito habang nasa ER. So when you request for these X-rays, make sure na i-follow up niyo yung result. Dapat kayo rin ang titingin. So pagka lumabas, kung hindi niyo naman alam yung hinahanap niyo, merong sigurong resident or merong consultant na nandun, itanong niyo na kung ano po ba ang nakita.
Tapos try to remember kung ano nga yung nandun sa ano ng X-ray. So usually pagka may X-ray, meron kang dilated small loops of bowel, meron kang air fluid levels, saka paucity of air in the colon. Ang ibig sabihin ng paucity ay walang air in the colon. So ito siya. O, yan siya. Okay? Dilated loops, air fluid level. Ano yung air, ano yung fluid? Yung air, siya yung kulay itim. Yung fluid ay kulay puti. Okay, so kung minsan may horizontal line that demarcates the air from the fluid. Okay? So, yung isa, yung paucity of air, tinan mo, walang air do sa ano, walang itim do sa area ng colon. Kaya there's paucity of air in the colon. So besides the X-rays, you have your CT scans. Kung minsan nga, binabypass na yung X-ray pero palagay ko mas importante sa akin yung X-ray kaysa sa CT scan. Ngayon kung wala kang makita sa X-ray, then that's the time probably na talagang kailangan mo ng CT scan, computed tomography CT scan. So they usually use with a contrast para ma-evaluate yung abdomen. So ano tong sensitivity tsaka specificity? So ito yata yung with regards yung diagnostic na CT scan sa pagda-diagnose niya ng small bowel obstruction. Yan. Try to see yung complete na definition ng dalawa. Nandun yan sa libro nyo. Try to read and understand what it means. Okay? So meron din namang limitation itong CT scan. Mahina yung sensitivity o meron ka ng inkling kung ano ibig sabihin ng sensitivity. Pagka ang small bowel nyo ay obstruction ay partial o nag-uumpisa pa lang. So pag sa CT scan, ito yung nakikitang may dilatation. Tingnan nyo lang siya ngayon. I'm sure hindi nyo siya matatandaan pero yun nga ang sinasabi ko, pag nag-request kayo ng mga diagnostics, minsan wag nyo nang hintayin yung official result. Kayo na tumingin, kayo na magpaturo doon sa ano. It's one way of learning for yourself kung ano ba nakita. Kunyari, doctor, ang nakita po namin ay ito. Alin po dyan, saan po dyan ang ano, pwede yung ituro. Kasi wala naman talaga tayong alam kung saan yan. So with that analysis of the radiologist, malalaman nyo kung merong problema sa yung patient nyo sa colon o sa small bowel. So ito pa, yung mga, these are CT scans as I've told, ito na parang nagiging standard, puro CT scan. So yung CT scan naman, highly ano siya, no? Meron siyang yung parang kinakat mo yung abdomen into several pieces na maninipis lang ang kanya ano. Para kang naghihiwa ng malaking sausage, no? Ganun ang CT scan. So palit ng palit 'yan. Kung maninipis lang, mas makikita mo yung demarcation or delineation of any pathologic process. Okay? Ito naman pagka makikita nyo, mga highly descriptive terms of strangulated form of bowel obstruction. Okay? So ito may mga closed loop. Pwede siyang maging prognostic at saka therapeutic. Yung isa nga yung intussusception, kaya niya rin basahin. Okay? So ano ba examples nga ng mga bowel natin yung kanina, yung etiology. So number 1, yung post-op adhesions. Para siyang cobwebs, di ba? Alam niyo yung cobwebs, yung mga agiw sa mga kisame, yun. Kaya lang masyadong makapal yung cobwebs o yung kaya
na yung bituka, instead of ganito yung bituka, when there are adhesions na nagkakaroon ng acute angulation yung part ng bowel wall, kaya nagkakaroon siya ng obstruction. So pag na-release mo yan, tutuloy na yung intestinal contents. Yung isa naman, yung neoplasm, yun, nagkaroon uh, ng tumor doon sa within the wall, no? Within the wall, tapos lumaki ng lumaki, causing obstruction. Yun namang hernia, yung hernia parang kung sa lalaki yan, dapat kasi nagsasara yung area between abdomen tsaka yung scrotum. Kaya lang hindi nagsara. So lumaki ng lumaki yun hanggang nagkasya yung omentum o yung small bowel doon sa entry. Kaya kung minsan malaki yung scrotum niya malaking scrotum. So you call that your hernia. Okay? Yung iba naman inflammatory, yung iba yung intussusception, ayun no. Tsaka yung isa volvulus. Yan. Okay? Yan yung mga common na nagkukos ng intestinal obstruction. So adhesions, pag nakita mo siya sa CT scan, would be, it really has to be a trained eye para ma-diagnose nyo yung ganito. Hayaan nyo na yung findings na masyadong technical na yan. So meron siyang CT scan, meron siyang axial view, tsaka meron siyang coronal view. Yung axial view, pagka nakatingin ka from above, yung, di ba, hinati mo nga yung sausage na maliliit. Tapos tinignan mo siya from above. Yun namang coronal, from the front or from aside. Okay? So yung tumor naman, yun, ang laki-laki, yung within the dotted blue line. Yan ay tumor. So sa atin yan, parang part and parcel ng GIT. Yung pala, tumor na. Okay? So most common ay colorectal carcinoma or merong polyp. Yung polyp nasa loob ng intestine yan. Sinasabing polyp na masyadong malaki. Ang polyp ay projection from the surface of the intestinal mucosa. Okay? So mucosa, 'di ba, nasa loob ng yun yung pinakaloob ng intestinal wall. So doon nag-originate yung mga polyp na tapos lumaki ng lumaki, later on causing an obstruction. So ito yung intussusception, ultrasound findings, target sign, tsaka yung CT scan findings. Pero mas maganda yung makita mo yung abdominal finding, yung upon inspection, nakikita mo yung parang peristalsis, lalo na kung ang patient ay payat. Makikita mo siya na nagpe-peristalsis tapos napakasakit. Umiiyak na yung pasyente. Yun yung intussusception. So, kailangan maoperahan kagad ito o sometimes merong time na pwede ka pa mag-observe, pero basically mas maganda kung maoperahan siya. So ito namang hernia, nasa labas na siya kaya madali nang maano siya. Kaya lang sometimes when there is too much tenderness, when there is already fever, leukocytosis, tsaka hemodynamic instability, then probably the hernia is already strangulated. Okay? So emergency operation is warranted. So ito naman yung volvulus, yung laki-laki dyan. Yung CT scan na parang whirl sign, yung parang umiikot, umiikot na gano'n, no? Whirl sign sa CT scan. Yung gastric outlet obstruction o stomach naman ito. Sa stomach, ayun, laki-laki ng stomach. Punong-puno ng debris. Debris meaning yung mga kinain ng patient. Tapos barado. Bakit na barado? So after the stomach, you have your pylorus, no? Pyloric region. Maaring doon siya may bara. So hindi makaraan yung gastric contents, kaya lumaki ng ganyan. So they term it as a gastric outlet obstruction.
Dito ang patient is usually suka ng suka siya, no? So pagka ni-request nyo yung inyong electrolytes, meron siyang very low potassium at saka very low chlorine, no? So meron siyang hypokalemic, hypochloremic, metabolic alkalosis. Yung usually ang problem niyan pagka if you're talking of acid-base balances. Saka there is dehydration. Lahat itong small bowel obstruction, itong mga obstruction, there is always a form of dehydration. Okay? So later on sa management, emphasize natin kung ano ang dapat gawin do sa dehydration. Saka yan, okay? So ito naman na pag pinakinggan mo na siya, itong auscultation, mahirap explain yung sound pero na-describe nila as a succussion splash. Marinig mo lang yung term na succussion eh. Parang isa lang ang panggagalingan yan. Meron kang gastric outlet obstruction. Okay? So, yung iba na pwede pang gawa ng diagnostics, they request for an endoscopy. Sisilipin pa rin nila yan. Pero after the x-ray kasi makikita mo rin yan eh. Makikita mo. So, ayan, no? So, yan na yung initial treatment. We'll go into that later. So, how do you manage this SBO or mga bowel obstruction? So, pagkatapos mo makuhanan ng mga x-rays, pwede mo nang ilagay yung inyong NGT, no? Nasa ER. Tapos, kung ano man yung resulta ng, pwede ka na maglagay ng fluids, usually isotonic. Ano ba yung isotonic? Try to see kung anong examples ng isotonic fluid. So meron ka ng NGT, maglagay ka ng fluids, i-correct mo siya, tapos you place also your indwelling Foley catheter, minomonitor mo yung INO, input tsaka output ng urine. INO. Urine INO. Yun. Itong CPP or central venous pulmonary artery catheter, usually these are placed by the residents or the attending physician o sa kanya yan. So importante lang na malagyan mo siya ng fluids at this time and try to see kung mayroon pang ibang problem ng patient and you're probably trying to temporize the patient or later on kung hindi siya gumagaling dito about pwede mo siyang maoperahan. You may or may not give pero basically bigay ako ng antibiotics eh. O ito nga yung sinasabi kong nasogastric tube placement. Okay? Para ma-evacuate mo yung na-trap na air tsaka yung mga fluid lalo na sa stomach, no? Para hindi rin mag-aspirate. Kuminsan kasi pag nagva-vomiting, di ba? Yung gastric contents na pumupunta sa respiratory system. So masyadong acidic 'yon. So magkakaroon ng corrosion yung inyong respiratory area. Sometimes ito pa ang cause ng death ng patient yung aspiration. Mamatay yung pasyente. So kailangan mag-opera. You have to know what kung ano dapat ang operahan nyo. Basically, most of these after several hours of ang tawag dito, yung temporizing the patient or observing the patient, you have to come to a decision kung talagang ang kaso ay for operation. So kung hindi na ano ng conservative therapy, yung mga initial tsaka yung mga simple siguro na mga SBO. Pero pagka yung medyo malala na o alam mo naman na medyo tagilid ng pasyente, talagang dapat maoperahan siya. Kahit hindi na hintayin yung 24 hours. Minsan mga 6 hours pa, pwede mong evaluate. The thing is, if you have patients like this and you're trying to observe the patient, every now and then pupuntahan niyo yung pasyente. Hindi yung basta iuutos nyo na lang kung kanino yung unless there are residents for you to call. Kung ikaw ang attending,
parati mong kakamustahin ang mga pasyente. O kamusta na yung ating patient sa room ganito? O so yun, ganun ng pag-manage kahit wala ka o mo consultant ka, edi baka parating ka pa lang. So from time to time, kinakamusta mo yung patient. Okay? So kung na-decompress naman siya tapos gumanda, naka nagkaroon pa siya ng flatus, nagkaroon pa siya ng passage of stools, you take another x-rays para malaman nyo na na-resolve yung bowel obstruction. Ngayon, kung parang kakaunti pa rin, kahit na nag-pass out ka ng flatus tsaka ng stool, well, nasa ano na ng attending yon kung he'll go ahead with the operation. So depende yung operation kung ano talaga yung cause. Pagka may adhesions, ilalize mo lang yung adhesions. Kung may kung may mga tumors, kung kailangan i-resect, i-resect. Yung hernia naman, usually nire-reduce or nire-repair ang floor. So depende kung anong procedure because of the known etiology sa inyo. Well, this is for those mga na-incarcerate na mga bowel, visual inspection, usually during the operation. We take note of the color, the peristalsis, and the arterial pulsations. Kung ang color ay nananatili siyang maitim, tapos wala siyang peristalsis, tsaka wala siyang pulsation to the area, baka kailangan mong i-resect yung part na yon. Kasi useless yun pag iniwan mo lang dun. Baka magkukos ka pa ng further trouble. So decision making. So sa surgery kasi yung talaga ang tawag nito. Yun ang inaaral natin kung dapat ba mag-opera at kailan dapat operahan. Yun. So those are the decision making for a surgeon. Okay? Kung minsan ganun din sa OB, di ba? Kailangan siyang ECS, kailangan siyang EDNC o kailangan basta operative. Yun. Yung mga decision making. Well, actually medicine is decision making. Kung ano ang problem, you bring out the solution. O kung wala namang problema, nothing to solve. O, ganun lang siya. Itong laparoscopy, well, since sa atin dito, yung FEU, I think, is one of the first, if not the first, to do most laparoscopic surgeries. No? Nag-emanate sa atin yan 1991 or 1990, nagsimula na. Kung sa Amerika, nag-start yata siya ng 87 o 88. Hindi naman tayo nahuli. Kaya lang ang nahuli sa atin yung bang pag-accept ng ibang institutions to do laparoscopic surgery. Ayaw nila yan, ayaw nila. But noong 1993, so nung nagpunta kami sa convention sa San Francisco, pagpasok mo doon sa convention hall, ang naka-front lahat ay puro laparoscopic instruments, laparoscopic tower. So behind na nga tayo. Dito sa Philippines, mga early 2000 or mid 2000, 2000, mga 2005, 20, doon pa lang nag-take off. Pero almost 15 or 15 years bago i-accept ng madami yung laparoscopic surgery. Pero ngayon nga ang ating chairman, si Dr. Ong, one of the pillars ngayon siya ng laparoscopic surgery. Pero sa history, dito sa FEU, doon pa kami sa Moraita na nag-oopera. Basically yung mga gallbladder surgeries, appendectomy, diagnostic, hernia, yon. Yung apat na yon. Tapos slowly yung other organs are being operated on by laparoscopy. You'll never know kung baka some of you will venture into surgery, ito na ang halos gagamitin mo. Di ka na, para ka lang naglalaro sa cellphone, parang gano'n.
Kasi nakatingin ka sa sa monitor when you do your operation. So, kung ano ang advantages at saka disadvantages nitong type of surgery, well, ito siya. Of course, I feel na ang number one dito ay yung dependent pa rin sa kung sino yung nag-oopera. So, kung ano experience niya, so probably lower rates of complication, less surgical site infection, saka shortened ang hospital stay. Kagaya ng appendectomy, inoperahan mo, kunyari kaninang umaga, baka sa hapon pwede mo nang pauwiin eh. Or yung iba naman, really the next day. Yung aking isang anak na lap colon na lap AP appendectomy. Inoperahan namin siya ng Friday. Friday yata yun eh. Friday afternoon. Umuwi siya ng Sabado. The next day, umuwi na. Tapos pumasok na siya ng Monday. So, ang parang absent niya lang eh yung na-admit pa nga siya yung after classes niya eh. Grade 6 siya. So, ganun kabilis yung lap appendectomy. Tapos malilit lang ang butas niya sa abdomen. So, kung dito sa diagnostic or sa bowel obstruction, pwede rin siya, yung laparoscopy. Well, can you really prevent adhesion? Sabi nila, with good surgical technique, careful handling, saka minimal use and exposure of peritoneum. Yung kasing surgery, yung talagang explore lap o talagang binuksan mo yung kanyang abdomen. Once the abdominal cavity is open and exposed to the environment, yung palang pwede na mag-cause ng adhesions when you close it. Tapos you use your hands with the gloves. Kaya nga bago mo ipasok yung gloves mo doon sa loob ng we have to rinse the gloves para maalis yung talcum powder na nandoon siya. Kasi itong talcum powder pwede rin mag-cause ng adhesions, okay? So use of laparoscopy or open, well, as I've said, kung madami kang experience sa ganito, then why not do this release of these adhesions by laparoscopy? So makikita mo talaga yun. Minsan meron kang blunt abdominal injury eh. Pasok mo yun, makita mo na may injury, kung minsan may dugo, kung minsan yung atay ay wasak, yun. Tapos pwede naman i-repair yung liver through laparoscopy. Isusuture mo siya or try to do something about the bleeding from the liver. O kaya ang cause ay yung spleen, pwede ring operahan yan basta stable yung pasyente at mabilis mo siyang ma-splenectomy. When you talk of complication from perforation, peritonitis, saka sepsis, no? Kaya if there are delays in diagnosing and managing the patient, the patient will probably go into this process or these stages pala. Kung nag-perforate, mag-cause ng peritonitis, pag hindi masyadong naagapan ng pag-opera para malinis yung peritoneum, sepsis, hindi na makabawi, no, pasyente. After a few days, yun, maaring mamatay ang maaring magkaroon ng abscess formation, dehydrated pa rin ang pasyente, tapos naapektuhan na yung other organs niya, naging may organ failure na and mahirap na siyang ibawiin from that state, no? Kahit anong ayos yung iyong operasyon, pero yung mga metabolic problems or yung hindi na nakayanan nung mismong katawan ng pasyente, kaya ka nagkakaroon ng organ failure. And probably that will be it. May namatay ang pasyente.
So hindi ko nga masyadong in detail yung mga sakit-sakit. Ang talagang puntirin natin dito ay yung obstruction. Pag nakakita kayo ng obstruction, yung diagnosis will come, dadating na lang yan, no? Hindi importante na pagkakita mo sa pasyente, ay ano siya, ay ganito. Hindi, wag. Kung talagang mahirap ang kaso, then you go through the process, pero mabilisan yan. Pagdating sa ER, admitin po natin ang pasyente nyo dahil meron po siyang ganito, gano'n. So, yung mga dapat gawin na sa ER na mga diagnostics bago iakyat siya, no? So, nakadraw ka na ng blood, nakakaroon ka ng mga x-rays, and yung mga NGT pwede na doon sa room niya na gawin, no? Remember, sa ER, dapat mabilis lang ang stay ng patient doon. Either i-dispose mo kaagad siya or gawan mo kaagad siya ng procedure or what. Pero siguro naman matagal na yung 30 minutes ang pag-stay ng isang pasyente tapos a-admitin mo rin naman. Okay? Mas maganda nga yung pagka yung nagki-clinics na kayo. You can readily understand kung ano yung mga nabasa nyo ngayon, nabasa nyo yung first year, second year, tsaka third year. At ma-apply mo kagad. O kaya ngayon pa lang, pinagtatatanong na kayo ng inyong mga relatives. So the Department of Surgery is more than willing to answer your concerns, lalo na parang pasyente na, syempre, alam nila, doktor kayo. Kahit anong year yan, magtatanong sila sa inyo. Kung surgical naman ang pag-uusapan, lumapit lang kayo sa amin sa Department of Surgery for your concerns. Baka mangailangan ng decision kung anong gagawin sa inilalapit yung problema na patient. Paano yan kung ang yung nanay at tatay nyo, no? Kung minsan, most of us, ang parents natin, hindi natin kasama eh. Either nagpa-Amerika sila, o sinong gagamot dun? Ibang doktor. Yung sa akin nga, ang mga classmate ko sa nagpunta ng Amerika, merong iba na hinahabilin nila yung kanilang mga relatives. O puntahan niyo si Doc, puntahan niyo si ganito, doon kayo magpa-konsulta or para maalagaan lang sila. Ayun lang. Kasi lalo na nag-pandemic, kahit doktor natakot eh. Natakot tumingin ng pasyente. Neglected. Mismo yung doktor, ang daming namatay. Dito sa atin, mga kaibigan namin na doktor, dito sa FEU, meron. Yung isa, pediatric surgeon pa man din. Yun ang nakakalungkot. Kanina, buhay yun eh. Na COVID, patay si doktor. Ganon din do sa ibang hospitals. Mababalitaan na lang namin na yung ibang doctors na kakilala, ay, ganun, dami. Kaya mismo yung doctor naglaylo noon eh. Wala talagang tumitingin. Kita mo naman yung ating outfit. Parang talaga yung nagkaroon ng fashion statement eh. Lahat ng suot na pwedeng isuot against COVID, nakasuot. Para kang astronaut, parang parati ka naka PPE, naka-gloves ka, tapos pati yung mukha mo nakatakip. Para kang nagdi-delivery. Yun. So, ang ano talaga yung mga disease entities, they can be caused by this obstruction. Kaya mismong yung chief complaint ang importante pagka nagpapasyente. So, huwag niyong kalimutan yung inyong history and PE. Lahat kasi doon mag-emanate. Kaya kung minsan pagka yung sanay na kayo, tatawag lang sa inyo nung kunyari resident or yung nurse na nasa hospital, makakapagbigay ka tapos meron pang yung pwede mo pang kuhanan. Ito po Dok, ito makikita mo pa. So mabibigyan mo kagad ng unang management of treatment eh. Then punta ka doon, explain.
Always explain to the patient and to the relatives kung ano ang nangyayari, ano ang pwedeng mangyari, ano ang magiging outcome, and so on and so forth. Iisa lang ang panggagamot eh. And this is probably kasama yung pagkakausap o yung inyong patient-doctor relationship. Kahit na alam nyo na suyang-suya na sa iyo, hindi ka dapat maging malumanay ka lang. Kung hindi, sige, babalik na lang po ako pagka para explain sa inyo or something. Yun. Talagang nakaka-stress ito pero nasa sa'yo na yan kung gusto mo magpa-stress. Kahit na anong trabaho naka-stress, there are severities of stress. Okay? You have questions, class? Meron kayong tanong? None so far po, Doc. Huwag niyong kalimutan magbasa kasi hindi ko naman lahat na nasabi eh. Yung mga pinatatanong ko, I'm sure nandun yan sa Swartz ba? E-book pa ang gamit niyo lahat? Naka-e-book lahat? Hindi. Yung iba ba bumili ng libro? O hindi na kayo bumibili ng libro? Mga textbooks? Hindi na? Puro e-book na lang? Yung iba po, Doc, e-book, tas yung iba po bumibili po. Ano na bang edition yung Swartz ngayon? 11, 12, 13 na ba? O ano? Ano yung latest niya? 11 po, Doc, yung latest. Magkano ngayon yun? Isang ano lang yon, isang libro o dalawa? Book 1, book 2. Dalawang book 1, book 2 na po, Doc. Volume 1, volume 2. So magkano silang dalawa? More than 10? Nasa 7. Nasa 6 na po yata, Doc. 5 or 6K na po yata. Oo, mahal na eh. Litman ko noon 150 lang. 40 years ago yun. Ang Litman ay 150 pesos. Yung ibang kaklase ko nga, dalawa pa eh. May pang adult, tsaka may pang pedya. Tapos may bumibili pa nung pang cardio, yung stethoscope na for the heart lang. Kasi ang parents nila ay mga cardiologists, yung ganun. So yun ang binibili nung mga magulang nila. So just for now, just make use of that. Huwag nyo naman parating isabit sa leeg nyo kahit nasa labas na kayo ng ospital. Hindi na magandang tignan yun. Dito lang sa loob ng ospital. Pagka lalabas kayo, di ilagay nyo sa mga bulsa niya yung stethoscope. Baka kasi alam mo na sa labas, may ibang tao, hindi kayo maintindihan. Bakit pa to parang iba ang dating sa kanila nun eh. So always do your PE tsaka sa history and PE sa lahat ng kaso habang may pasyente. Yun lang naman. Yung pinag-aaralan nyo sa physical diagnosis. So lahat yun complete pero hindi naman lahat dapat i-perform yun. You have to also do your rectal examination. Rectal. Ano ba? Bakit pa rectal? Hindi naman yata kailangan. Kailangan din yan. Pagdating nyo sa mga conference yan. Bakit walang rectal exam ito? Hindi nyo na-examine. Yung pala, meron ka palang nakapana ron eh. Ba't walang nakalagay dito? Ang findings, merong bukol sa rectum. Kaya maabot ng inyong index finger yun eh. Yung part ng rectum. Hindi ginawa. So, minus kayo sa physical examination.
Walang tanong about obstruction. Sa pagdating ng third year, ganito na naman yan eh. Parang, pero usually mga case studies na lang yan. Pero the more na dapat kayong talagang may mababasang swords. Ngayon, mga ano lang ito eh, pahapyaw. Pero pagdating sa third year, lalo na yung mga residente, ano yan, cover to cover kung dapat pasahin. Kasi every now and then, binibigyan din sila ng mga examinations ng mga consultants. So, any comments? Any questions? Okay, mahiya magtanong sa department kung talagang kailangan. Yung mga, wag naman may maaksidente, yung may mga sakit. Kung hindi naman, kung kunyari, kailangan ng mas higher na hospital, pwede naman ilipat. Pero importante yung una eh. Yung una. Kung paano, may problema na pala, hindi niya pa na-recognize eh. So, pag hindi kayo sigurado, patingin na lang kaagad. Kaysa naman yung hindi nyo pinapunta sa hospital, yung pala kailangan. Hindi bali nang pinapunta nyo na hindi na masyadong kailangan. Kaysa naman yung kailangan pala, hindi nyo pinapunta sa ER and mamanage